Hi guys! Magandang araw! Welcome back po dito sa Gandara sa channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga natin ngayong araw ay patungkol nga po mga kakimpaw dito sa napakabuting puso ni Chinita Princess mga kakimpaw kung saan talaga namang napakabilis ni Kimi tumugon. One call away lang parati po si Chinita Princess. Basta pagdating po sa ating mga kababayan. Pero bago po ang lahat sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo natin subscribe button at notification bell na nariyan sa baba para mag-updated kayo sa mga susunod natin chika. Maraming salamat! And ngayon dumako naman po tayo at simulan na itong pagbabasa ng mga comment na ating subscribers bilang pasasalamat na walang sawang pagsuporta at pagtutok sa atin pong mga balita araw-araw. So ang first commenter natin ngayon ay si Gareth, mga kakimpaw. Shoutout po sa iyo, Gareth. Magandarang umaga. Sabi niya, true, kung si Kim walang problema kasi matinong babae si Kim. At napaka-loyal kung magmahal kung may karelasyon siya. Pero si Paolo hindi natin alam kasi parang ang dali lang niya maakit sa mga babae, lalo na sa mga sexy at magaganda. Parang hindi mapagkakatiwalaan ng aura niya. Babaero, mahilig magpa-flirt at pa-cute. Hindi naman bagay kasi matured na. May anak at binata na. Kaya okay lang kahit sino itambal sa kanya, no problem. Grabe naman kayo kay Paula Benino Garrett. Anyway, tungkol po dyan, di naman nagpapakute si Paula Avellino. It's just that kapag ka nanghaharana po siya, kapag kami mga pageant, kailangan naman talaga yun. Kaya nga po siya, yun po yung trabaho niya. Kaya nga po siya kinuha, di ba? Para po mangharana. So, anong gagawin niya doon? Parang tuod lang nakakanta mga kakimpaw. Hindi naman ganun. Anyway, about naman kay Chinita Princess, super loyal nga po nito ni Kimi. Kaya kahit i-partner po siya sa iba, wala pong problema mga kakimpaw. Sa mentala, dumako naman tayo dito sa comment po ni Ma'am Elizabeth Flores at Miss Clarissa Pascua. Sabi po nila rito, kung naawa sila, di sila ang magbigay ng ayuda, magaling mangbash, wala din namang naitutulong. Ano naman kung nadamay? Ginawa din ni Chong yon nung araw kay Kim nang may mag-guest na nasunugan. Mga bobo talaga ang nangbabash. Malay natin baka binalik din ni Kimi kay Chong yung 10K. Ganyan naman din si Chong kay Kim at si Vice. Ganyan din kay Vong at Chong. Pwede naman bayaran ni Kim kay Chong yun. Alam nyo, totoo yan. Perming si Kimi ang kanila pong nakikita mga kakimpaw. Sa mga naguguluhan ko ano yung context nito, ito nga po yung mayroon pong tinulungan si Vice, si Chong at saka si Kimi at nagbigay sila ng tig 10,000 pesos para sa isang contestant. So, si Vice po unang nagbigay ng 10K. Tapos nag-voluntary po si Chinita Princess at sinabi nga niya na magbibigay din siya ng another 10,000 pesos. Tapos tinuro po niya si Kuya Chong na ikaw din magbibigay din. So, ginawang issue yun ng ilan na kung saan si Kimi wala daw sa hulog lagi magpiro, mga kakimpaw. Dinami pa raw si Chong, naawa sila kay Chong, napilit na lang. Pinilit lang daw ni Kimi, mga kakimpaw. So, yun. And, nakakaloka nga kasi si Kim lang yung nasisilip nila. Gayong ganyan naman talaga ang gawain nila, mga kakimpaw. Lagi naman po silang ganyan. Hindi lang naman si Kim ganyan kay Kuya Chong. Ganyan din si Kuya Chong kay Kim, si Vice kay Chong kay Kim. Dami-dami po talaga sila mga kakimpaw. So si Kim lang ata yung question nila, nakakaloka, di ba? Halatang haters lang po talaga sila ni Kimi. Anyway, kahit ano naman pong batikos, ngaw-ngaw, paninira nila kay Chinita Princess, hindi naman po yan mararamdaman ni Kimi sapagkat siya po ay buhat-buhat ng Panginoon. Lahat ng kanilang ibinabato kay Kim, wala pong magagawa para mahila nila si Kimi pababa. Diba mga kakimpaw? So, sa halip po, puro blessings ang dumarating kay Chinita Princess, tulad na lamang ng new album, tulad na lamang ng new project,
new endorsement, new event, kagaya sa ASAP, di ba? May event na naman si Chinita Princess. Super talaga mga kakimpa. Walang katapusang blessings. Nag-uumapaw para sa kanilang dalawa ni Paolo Avellino. Si Pao may new event din sa Oriental Mindoro sa 24 mga kakimpa. Malapit na nga pala, no? Anyway, dumako naman nga po tayo dito sa pagtulong ni Chinita Princess sa mga taga-Jensan na nasalanta nga po ng lindol kamakailan. So, ang bilis nga pong umaksyon ni Chinita Princess na talaga namang pumukaw ng atensyon ng mga netizens. Grabe. So, super nakaka-proud talaga si Kimi, mga kakimpaw, no? Nakakaiyak din at the same time dahil alam niyo naman, mga pinagdaanan niya, kapwa niya Bisaya, dinadown siya, pero si Kim, hindi po talaga gumagante ng masama. Kumbaga, pag tuwing binabato siya, binabalik po niya ng tinapay. Sabi nga dito, mas mabilis pa sa mga nakaupo sa pwesto. Salot kay Miss Kimi. Kinulat kami sa balita ng mga taga-Jensan. Ganyan naman kasi siya kabilis, katulad ng ginawa niya sa Cebu. Tumulong agad kahit gaano pa ito kabisi sa trabaho. Kaya walang karapatan yung kabila manghusga. Dito tayo sa marunong tumulong sa kapwa, hindi puro yabang lang. Nako, sa true, hindi po puro yabang lang, kundi may aksyon. Si Kimi talaga. Napakabilis tunay ni Kimi. Samantala, super thankful nga rin po si Ma'am Melay kay Chinita Princess. Isa po siya sa talagang nagbulgar ng ginawang pong tulong ni Kimi, agarang aksyon para po sa mga taga-Jensan. Sabi nga dito ni Ma'am Melay, Mika, thank you kaayo. Grabe ka sa help mo sa Jensan at Chinita Princess. Uy, grabe ka. Mukhang malaki talaga po ang ginawa at itinulong ni Kimi, mga kakimpaw. Truly a queen and the inspiration para po sa lahat. Ayan, mula po kay Melay to, mga kakimpaw, ha. Sabi nga dito, tuwing nagpapahayag si Kimi ng kanyang opinion mula kay Carlos Miguel, sabi niya, tuwing nagpapahayag nga po si Kimi ng kanyang mga opinion at damdamin sa gobyerno, social issues, nangunguna ang mga bashers niya sa Mindanao at Visayas sa pangahamak kay Kim. Pero despite of that, she is still helping them in the best way she can. Walang masamang tinapay kay Kim Chiu. Nako, sa true lang talaga. Hindi kasi si Kim palagante, mga kakimpaw. Diba, ang bilis tumulong ni Chinita Princess, tapos siya pa yung lagi pong binabato, mga kakimpaw. Nakakaloka din talaga. Ano kayo masasabi ngayon ng mga nang babatikos na kapwa niya Bisaya kay Kimi? Diba nakakahiya sila? Sila yung nakakahiya, hindi po si Kim Chiu. Dahil lamang sa politika, mga kakimpaw, parang benenta na yung kanilang kaluluwa, mga kakimpaw. Grabe ang pagkaloyal. Tapos yung totoong tumutulong, talagang binabatikos nila. Wala naman po ibang hangarin si Kimi, kundi po mapaganda ang ating bayan, di ba? At matulungan ang ating mga kapwa Pilipino. Kung ako pa sa katayuan ni Kim Chiu, hindi na para sa isang katulad ko na maramdamin na talaga, mga kakimpaw, hindi na, ano kayo, sinuswerte, matapos yung batikusin, di ba? Pero si Kim Chiu, hindi, mga kakimpaw, talagang busilak ang kanyang puso. Meron siyang gininto ang puso, mga kakimpaw, para sa ating kapwa, lalo na sa kanya kapwa Bisaya, mga kakimpaw. Samantala, sabi naman ni Lin Chen, dapat universal si Kimi. Si Pao, daming intriga sa kanya. Malamang unti-unti na niyang iiwan si Kimi. Ganyan si Pao, user yan. Nangyari kay Tarasik, kay Chain9, susunod na si Kimi, gumagawa ng drama. Yung pagpunta niya sa Taipei, isang hakbang na yan, susunod na yan, planado yan, ingat si Kimi. Grabe, anong
plano? Anong plano ni Paolo sa pagdala kay Kimi sa Taiwan, sa Taipei? Nakakaloka naman ha. And paanong nanggamit si Paolo? Paano niyang ginamit si Janine at saka si Choti? Anong klaseng panggagamit? Ang ibig niyo sabihin, ingat kayo, Lin Shen. Wala kayong pruweba sa mga bagay na yan, di ba? Anyway, yun nga, wala naman ako nakikita na mahuhot-hot ni Paolo Avellino kay Janine para sabihin nyo na user. Kasi they are both, hindi naman, noong mga panahon na yon hindi naman kasing rurok ng kanila pong kasikatan, mga kakimpaw. Wala naman po. So, paano naman gagamit si Paolo Avellino? Kung kayamanan lang din naman. Abay, meron niya si Paolo Avellino, tahimik lang yan. Nakakaloka. Sabi pa dito, baka gawa-gawa lang yung resibo na nasa Taiwan si Kimi. Bahala kayo, basta lalabas din ang katotohanan. Ayun naman po kay Ma'am Helenita Catalasan. Hello, Gandara, from Paris, France. Ganyan talaga ang magjosawa. Alam naman natin na introvert si Paolo Avellino. Comfortable siya kay Kimi. Sorry Gandara, ngayon lang ulit ako nakapag-comment, pero nanonood ako ng vlog mo. Hindi lang ako nagko-comment. Wala anuman yun, Miss Helenita Catalasan. Huwag kayong mag-alala. Anyway, shoutout po sa inyo dyan sa France, sa Paris, France. Ingat po kayo palagi, ha? So, yun lang po muna ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kita-kits po muli sa mga susunod natin, chika. Maraming salamat.